na po. Nako, uwian na naman. Marami na naman, partner, ang maglalamierda. Correct. At marami na namang masaya ngayon, Jim. Totoo. Oy, live na tayo pala sa ating Facebook page. True laliw. Energy FM 106.7. At sa mga panggapo natin na mga nabitin, no? Kasi nga, partner, di ba, may mga ibang pinauwi yung mga nasa opisina. Well, ganun talaga. Minsan talaga, it's better late than never. Pero at least pa paano, inisip pa rin yung kapakanan natin. Oo, kahit na medyo pauwi na talaga. Totoo. Di ba pag weekend naman talaga, partner, mag-uuwian ng probinsya, di ba? So ingat kayo, ha? Kasi nga, medyo hindi natin talaga maintindihan ng panahon yan, no? Totoo. At ang panahon din nila. Pero sana, mga pangga, kung kayo ay uwi ng probinsya, make sure na tayo ay ligtas, lalo na pagkasama po natin mga junakis. Correct. Yung mga baby pa kayo na ibibiyahe. Naku, tsaka yung mga sasakyan natin, i-check natin yan, tama, minsan yung mga, yung brake pad ba yun, di ba? Yung mga pudpud. Tsaka yung mga langis. Correct. At yung gulong natin, kung kalbo na, dapat palitan na yan, no? Lalo na kung malayo ang pupuntahan nating probinsya. Totoo yan. Ay, nako. Si Boss Jaime pala, Uy, partner. Boss Jaime, kamusta ka? Ingat ka at pauwi ito ngayon ng Zambales. Alam mo, ang daming pupuntahan ito ngayon. Papunta sa Zambales, tapos bukas, pagdating niya doon. Kasi ang dating niya doon siguro mga madaling araw na yata. So from doon, pagdating niya, bukas na Sabado, tapos Sabado ng gabi, pupunta naman siya ng Bicol. Antaray, busy naman to si Boss Jaime. No? Boss Jaime, sama naman kami. Kaya nga, Boss Jaime, ha, ingat-ingat sa biyahe. At mas mabuti, chinek nga pala yung yung brake niya, partner, pud-pud. Di ba? Kaya mabuti ipa-check po na natin. Hindi lang po yung driver ang i-check ninyo, pati yung sasakyan, ha? Totoo. Kasi minsan nakakaligtaan natin yan, di ba? Feeling natin, hindi, okay naman yan. Hindi naman masyadong nagagamit. Sa lahat to, ha, pati sa mga riders din natin, pati mga motor natin ginagamit sa araw-araw, ha? Correct. Pero ito, partner, bago lahat. Well, speaking of rider, ito na, para po sa mga banggapo natin na riders at passenger princess. Nandito na po ang pinakamabisang back-to-school promo, mga bangga, at contest ng Geely Helmet. Upang ma-avail po ang ating promo, pumunta ka sa selected Geely stores, no, na ikaw ay naka-uniform para malaman na ikaw ay estudyante. At kung ikaw naman ay may jowa, may 10% off ka. At pag ikaw ay single ka ba, ay meron kang 5% off dyan. And to have the chance to win ng free Geely Helmet, kailangan mo nang i-follow ang kanilang official Facebook page, ang Geely Helmet PH, at ang kanilang TikTok at Geely Helmets PH official, at screenshot mo yan, mag-selfie ka kasamang napakapogi mong helmet ng Geely at kung saan branch mo ito nabili. At huwag mo kalimutan ng hashtag ng back to school promo, hashtag Geely Helmets PH, hashtag level up your protection with Geely, at ilagay po sa comment section ang iyong screenshot, ang iyong selfie. Nag-start na po ang entry na yan noong September 15 partner hanggang October 31, at sa November 3, 2023 announcement ng winner. In fairness, malapit na. Sa mga panggapo natin na riders, para sa inyo yan. Sayang din kasi partner, no? Oo nga. Para gwapo at hindi na sa gwapo, no? Maligtas tayo. Protektado. Correct. Yan ang kailangan sa lahat, di ba? Protektahan ang ulo. Lahat ng ulo dapat protektahan. Siyempre, delikado ang ulo, partner. Uy, totoo yan, di ba? Nandyan lahat. Oo, nandyan lahat. Yung saya, yung iyak. Yan. Tsaka diba? Nandyan lahat ang nagpapagana. Correct. Bueno, eto na. Ngayon po ay Friday, SPG Friday tayo, partner. Ibigay na natin ang ating story time. Ayan na. Para po sa mga bangga po natin nakatutok na inaantabayanan. Ayan, eto na po. Ipapasok na natin ang story time. Eto na, bangga. Ito, partner, meron kasi tayo, meron kasing bangga na nagbigay sa atin ng message dito. Magjowa sila. Lalaki to, nagbigay sa atin. Meron siyang jowa. For almost 2 months pa lang naman sila, actually. At ang trabaho daw ng kanyang jowa o yung babae, na sinabi sa kanya, isa daw siyang call center agent. Okay. So sa BPO siya, industry. So ngayon, yung may tropa naman tong lalaki na mahilig maggaya, na pumunta sa spa. Okay. Magpamasahe, ganyan-ganyan. Ilang beses na kasi tinanggihan to. So, one time, pinagbigyan na lang daw niya. Eto na nangyari. Dito na ngayon papasok, partner. So, nagpunta sila doon sa isang spa na sinasabing okay daw yon, at bigla lang nabulaga.
Bakit? Dahil itong spa na to ay merong extra service. Nako, alam na Matik. Tapos, At ang ano nangyari? nakita, napakalitagan ng mundo. Dahil yung babae na yun ay yung jowa niya. Ba't may palakpak? Partner ibig jowa niya. sabihin, yung jowa niya isa sa masahista. Isang masahista na Dun merong sa extra service. Extra service. OMG. So, hindi kaya to kumare o kumare rin ni Sir Clip at saka ni Hepe. Kasi sinasabi na natin. Si Maring Jeannie kaya to? Si Maring Jeannie. Pero yun nga nangyari. Tamang pagkakaintindi ko ibig sabihin, merong magkumpare, niyaya siya sa isang spa na may extra service at hindi niya na-expect na yung doon nagtatrabaho yung jowa niya. Na akala niyang call center agent. Oo, di ba sabi sa kanya, BPO daw siya, call center agent. Okay. Alam mo, yun din ang hirap. Mapilit din yung tropa niya kasi ilang beses niya na-reject yun, ayaw niya sumama. Sumama. Napakalit ng mundo, no? Na one Pero time, big time. alam mo, parang ang mangyayari dyan, magbubutasan sila pareho. Yun nga So kaya nga ang tanong niya dito, ang siste, sabi niya, ano pang gagawin ko? Itutuloy pa ba namin? O itutuloy ko pa ba? O makipaghiwalay na lang ako sa kanya? Ang hirap, no? Kung bago pa lang sila, I think, wag na lang. 2 buwan, no? 2 buwan pa lang, no? Pero sa totoo, kung titingnan natin ang kanyang sinabi sa atin na mensahe, actually pare sila ding may mali. Pero ang tanong doon, sino yung pinakamabigat na mali o pinakamatinding pagkakamali? Kasi pareho sila, yung babae sinungaling. Diba? Kasi doon siya matitira Ang sinasabi niya, call center agent siya. Tapos yun pala, trabaho niya. Doon pala siya. Walang masama sa mga spa, extra pero service. May extra service kasi Ayun ibang spahan yung pinuntahan. Kung doon ka kasi nakita, di ba? Syempre malaking factor yun para doon sa boyfriend mo. Oo. At saka, etong lalaki, hindi naman talaga mahilig. Makulit lang yung tropa, kaya sumama na. Pero mali pa rin. Mali pa rin na sumama siya doon. Mali pa rin. Kaya nga, yun nga. So pareho sila. Pero mas kawawa yung babae. Di ba? Oo. Kasi syempre, yung lalaki naman, yan naman tayo. Ang lalaki naman happy lang yan Hindi, pero kasi, may lalabas ng kaligayahan, di ba? Hindi. Babae, talo. Ano? Hindi kasi siya naging honest. Pero kasi kung magiging honest naman siya, tatanggapin ba siya ng lalaki? Ako, naniniwala ko na pwede. Pwedeng, sa hirap ng buhay natatanggapin siya. Depende sa kanila. Kung meron bang mga ang hirap, di ba? Ikaw ba? Partner, sige. Kung ikaw tatanggapin mo? Hindi. Magmamasahin siya ng mga hotdog? Pero kung halimbawa nakilala ko na siyang ganon, sinabi niya sa akin, pahintuin ko siya. Kung mahal, syempre pag mahal mo, pahintuin mo yun Tsaka tanggap mo naman kung sino siya, di ba? Pero kung ginagawa niya, parang konsintihin ko pa di ba? Kumbaga, ang point ko dito, sana nagsabi na lang siya ng totoo na, baby, nagtatrabaho ko dito. Tanggap mo ba ako? Kasi kapag naging tayo, handa kong i-turn down to at tayo na magsasama. Yes. O sasabihin niya, syempre may mga makikilala ka, malalaman mo na ganito yung dati kong trabaho, tatanggapin mo ba ako ng buong buo? Diba? Sana naging honest na lang siya. Mas siguro doon mo malalaman talaga kung talagang mahal ka ng lalaki. Correct. Yun nga ang malihirap doon Hindi, tinago niya. Tinago niya. Akala niya, di mabubuko, napakalit ng mundo. Correct. Alam mo, lahat ng mga kasama, nahuhuli. Ay, totoo, lalabas at lalabas yan. Sana lahat nahuhuli, di ba? Ay, sa bagay. Hindi talaga mahuhuli yung iba magaling talaga. Pero, yun nga, ang tanong ni Kuya, dito, going back tayo dito sa sabi niya, sa tanong niya na, tutuloy pa ba? Ako siguro hindi na. Hindi na rin. Ako hindi na. Sorry, pareho tayo sa tayo. Ganun lang naman kasimple. Parang hindi. Kasi 2 months pa lang. Pero sa 2 buwan na yun, matagal-tagal na rin kahit papaano kasi. Pero yung tiwala kasi, Jim diba? Imagine the betrayal na everyday mong hinahatid. Diba? Tapos magmumukha kang tanga na akala mo. Ganito lang Dadagdagan lang natin konti. Halimbawa, itong senaryo. Sige, gano'n na nangyari, diba? Nahuli na, nagkahulihan na. Sinabi ngayon ng babae, tatanggapin mo ba ako kung hindi na talaga ako magtatrabaho? Aalis na ako dito. So, wala na. Too late Ewan ko, parang bakit ngayon lang? Sa bagay babae kasi kung ako sasabihan ng babae na yun. Tatanggapin mo pa. Pag mahal mo kasi, sa 2 buwan kasi, ang hirap posibleng hindi mo masasabing minahal mo yan Oo, syempre.
Kung mahal mo kasi, wala ka nang pakialam kung ano yung nakaraan niya. At tatanggapin mo, handa siyang magbago. Basta handa niyang i-give up lahat-lahat. Siguro maaaring lalambot ang puso mo. Kaya ko yun. Kaya ko tanggapin ba yun? Basta, i-give up niya talaga totally. Lahat yun. Basta, sabihin niya lang sa akin yung naseryoso na, sige, ayoko na. Tatalikuran niya na yung ganung buhay. Pares naman tayo nagkamali. Kaya wala ka sa loob. Quits naman tayo Hindi, ganun din naman mangyari. Di ba, magpapatawaran kayo dyan kasi ako, sumama ako doon. So, kung di pala ako nakita mo, may iba ka pa palang din pinupuntahan bukod sa... Pero kung ayaw mo ng komplikado, para sa akin, leave early. Ano na siguro, mas kung nangibabaw ang pagmamahalan ninyo at mahal mo talaga isa't isa o mahal nyo na isa't sige, isa, G. pwede. Pero kung ramdam mo, alam mo yun, may ilang percent sa puso mo na parang di ko na gusto ituloy kaso nga lang, ito malupit China. Nag-message so ibig sabihin, dadalawang isip pa siya. Kasi kahit yun, hindi na tayo tatanungin yan So kung talagang tatanong ka sa amin, ang sagot naman namin dyan, wag na. Okay na. Uy. Marami pang iba. Para sa akin. Paras ka nagkamali. Oo Ang hirap na imagine yung foundation ng relationship ninyo. 2 buwan? 2 buwan, ganun na katindi yung pinag-awayan nyo. Kumbaga maano rin partner matagal-tagal na sa akin. Panluloko pa rin yun di ba? I mean, siguro kaya pa yung mahabang taon. Alam mo yun? Siguro may bearing pa yun kahit papaano. Pero yung 2 months, parang senyales na to o yung red flag na to. Kumbaga inililigtas ka na. Habang maaga, wag na. Sino pinagtagpo talaga ni Papa G talaga na mahuli talaga? Oo Tadhana na lang ang nagsabi. Diba? Ng katotohanan, no? Sa dami-dami ng tao na pwedeng pumunta doon o bakit kayo doon pa talaga nagkita? Pinag-adya lang talaga na malaman yung baho ng isa't isa. Alam mo, sa totoo lang ang hirap, no? Kahit ako hindi ako makapag-decide Ako din Kasi iniisip ko kung ako yung nandun, what if mahal na mahal ko yung tao? Ginagawa ko to dahil sa pamilya ko siguro. Diba? Baka yung babae, baka yung reason niya. Hindi natin alam kasi baka may anak na yan. Hindi natin alam Hindi natin buong alam. Yun ang sinabi niya kung baka yun ang buhay nila. Pero mali pa rin Ang daming trabaho dyan na legal. Mali pa rin malaking factor sa akin yung nagsinungaling. Tas sa bagay. Pag nagsinungaling talaga, tas babae pa. Lalaki din naman nagsinungaling Sa akin kasi, Makati rin mas okay din, di ba? Yung hurt me with the truth. Okay lang, sige, saktan mo ako. Pero basta totoo yung sasabihin mo. Hindi yung i-candy coat mo lahat ng sasabihin mo or magpapanggap kang anghel. Di ba kung ikaw, partner bilang babae, di ba sasabihin mo yung totoo Sasabihin ko yung totoo. Para may basihan kayong mga babae na para kung tanggap mo ko, dito ko malalaman kung mahal mo ko talaga. Totoo. Di ba? Ganun lang kasimple. Kasi pag sinabi mo lahat na ito yung trabaho ko dati, nagminto na ako dahil nga mahal kita, gusto kong magbagong buhay, doon mo malalaman ang sagot. Kaso hindi niya sinabi, nahuli. Siguro iba-iba tayo, no? Hindi ko alam Pero ako kasi, personally, komportable ako na yung, kunwari, baka kasama ko habang buhay. Alam niya lahat ng nangyari sa buhay ko. Mas komportable ako, no? At least wala ko yung tinatago. Ako, babalik ko lang. Di ba naalala mo, meron tayo napag-usapan? Nagkaroon ako ng jowa. Yes. Na GRO. Di ba? Tinanggap mo naman. Tinanggap ko yun. Kasi hindi naman siya nagsinungaling. Hindi siya nagsinungaling. Kasi doon kami nakita. Mahal nga ng ladies drink Nilasin mo nga lagi na sa VIP. pero ginawa ko lahat para magbago siya. Kasi mahal ko siya Wala akong intention para lang doon sa chorba. Hindi yung reason Kasi doon ko naparamdam sa kanya na, di ba? Seryoso ka. Seryoso ako. Napakita ko sa kanya na, itong ginawa ko to para sa ating dalawa to, para maging maayos na yung buhay, no? Yung buhay mo. Kung tayo man maging sa dulo, at least, di ba, maganda yung naging story ng buhay natin. Nakilala ko na pagbago kita. Ganun lang yun. Ganun lang ako Di ba? Wala naman, ewan ko, no? Ang ending nito, honesty saves everyone's time talaga. Wala So, ano lang, kung tatanungin tayo ni Kuya, ilan natin, no? Huwag na lang. Hayaan mo na lang siya. Diba? Habang may oras ka pa, siguro pwede kayo naman maging friends. Ewan ko, no? Naku, mahirap pa pag magkaibigan. Partner, may nangyayari pa kahit magkaibigan na Diba? Yung mag-ex nga, may nangyayari pa pag nakita Oo, wag na. Diba? Habang maaga, sorry kuya, pero hindi Kasi ako, unang isipin ko agad baka yung tropa ko na nag-iya sa akin, natikpan niya na. Diba? Diba? Kasi sinama niya lang ako Oo, diba? Ako yung paano kinukwento pa ng kaibigan mo? Alam mo, may magaling dun. Malapit niya, sinabi niya, siya number 10 ba yung nakita mo?
Ay, napili mo? Ay, si ano yun, maganda yan, di ba? Ito yung tsura niya. May peklat nga sa likod dyan eh. Akala ko ano sasabihin mo. May peklat. Pero, di ba, ang daming wala, maano ka, sabog ka dyan. Kasi, ganito pala trabaho niya. Malamang hindi niya na itutuloy ito. Mahirap. Ay, ano lang, hayaan mo na lang magbago siya. Ikaw rin magbago ka rin. Wala ka rin naman kawala eh. Kasi sumama ka rin eh. Diba? Sa tropa mong gusto mo pumunta sa spa na may extra service. Ha? Ewan ko sa inyo talaga eh. Ito, dito ha. Pero sa akin, give up na. Tingnan mo, tama naman sabi nila. Give up mo na yan kasi una pa lang, niloko ka na. Pwedeng ulitin or paglihiman din ulit ikaw. Diba? Eto nga sabi, dapat naging honest si girl sa kanya, sabi ni Baby Rodriguez. Totoo. Stop na yan. Gano'ng katagal ba si girl dyan? Kung matagal na si girl dyan, di mga ilang beses na. Tama, no? Ilang beses sila naglaro ng ano? Uy! Ng hotdog. Sausaw suka. Sausaw suka! Sausaw suka. Gusto ko si Recto may nagsasawsaw suka. Nakakaloka. Eto pa, may sumagot. Malaking problema dyan. Kung nabuntis ang babae, mas lalo pang masakit sa boyfriend yung babae. Kaya wag na po, stop na, sabi ni Darwin Rosel. Paano daw? Kapag nabuntis yung babae. Ng iba? O nitong itong sa atin? Mas lalo pang masakit. Kasi kung sa iba yan, posible. May mga ano yan eh. Tapos ipapasalo dun sa boyfriend. Hindi, pero parte posibleng mabuntis yan. May mga ano yan. May mga armas yan, Ang iniisip ko nga, kung sakaling itong lalaki ang nabuntis niya yun. Oo. Tapos late na niya nalalaman na gano'n yung trabaho. Ayun ang nangyari. Napaka-komplikado yan. Komplikado, magtatanong ka na kayo, totoo ba na ako ba yung tatay niyan? Baka iba, bakit ganyan batik-batik? Gano'n. Yun yung mahirap kapag nabuntis siya. Yun nga. So, tapos hindi niya inamin yung trabaho niya. So yun na lang isipin niya, no? Siguro mga pwedeng gano'n mangyari, no? Oo. Kasi, basta, 2 months pa lang naman, kuya. Kaya pa makaharap ng iba. Kaya pa magbago. Wala eh. Hindi niya naman sinabi dito na sisisi po siya. Wala. Okay lang yan. Wala. Yun pa lang eh. Yun lang paghahatid mo sa trabaho na nagpapanggap siyang call center agent eh. 'Di ba? Doon pa lang kaanuhan na yun eh. O kaya sa mga ganyan, no? Na lang, hindi pa huli lahat. May mga babae pa para sa'yo, darating. Meron pa yan. Oo. Mas better, mas honest, di ba? Oo, totoo. Malaking bagay kasi yun eh. Ayaw natin yung mga nagpapanggap. Masakit pa naman yung malaman yung huli na. Oo. Tapos nabulaga mo na, yung pala yung nandun. Di ba? Paano pa kung sa umpisa, niya hello, di ba? Wag. Okay? So yun lang tayo, ha? Makakahanap pa siya nung hindi siya lolokohin. Tama. Ayaw natin ng mga manloloko. Egisa tayo, ha? Egisa tayo. At hello pala kay CJ Santa Ana. Ayan, pa-shoutout daw pala. Hi, hello kami ngayon sa sasakyan. Kasama ang tatay ko na si Ogie Santa Ana. Uy. Driving po kami ngayon na nasa Pampanga, pauwi po ng Manila. Ingat ha, CJ Santa Ana at sa lahat ng Santa Ana family. Happy 28th birthday din kay Gian and 50th birthday kay Amy Rose Manda and kay Queen Tita Susan Ordona. At happy birthday sa aming baby! Happy birthday kay Baby Toby! Baby Toby! Happy birthday, Baby Toby! Baby Toby, ha? Alam mo na, sa Mantek, alam mo, nakaligtas ka. Baby Toby! At next week naman, siguro hindi rin tayo hindi rin tayo makakaano doon sa magbe-birthday rin next week. Oy, happy birthday sa mga magbe-birthday next week. Sa September dyan, no? Ano na, ha? Happy birthday, Jim! Ang dami talaga nag-birthday po ng September dito sa station, sa Energy. Kaya nga eh. Kung ang alam dami nila. In kaso fairness. nagtatago. Sige na. Yan ha. Basta makakalap ka pa naman yung mas okay at talaga namang mamahalin ka rin ha, kuya ha. Correct. So, maraming salamat mga bangga. And happy weekend. Happy weekend, everyone. Happy weekend sa'yo, partner. Happy weekend sa'yo, partner. Sana mag-enjoy ka. Okay, ko rin ha, partner ha. At ingat po tayo lahat ha, mga pangga ha. Sa mga nangyayari po ngayon ha. Alam mo na, partner. Oo, ha, Jimbo, face mask. Habang nasa kwarto. Totoo, sa mga senior. Sa mga senior natin, mga chikiting ha. Huwag na makakalimot na magsuot.
Alright. So, At dahil dyan, alam na, uuwi na kami. Uuwi na kami. Mga Pangga. Ingat po tayo lahat. At huwag niyo kalimutan na i-like at i-share po ang aming official Facebook page. Sa akin po, DJ Jimbo. At sa akin naman ay Sheena1067. Hasta la vista, baby. Baby! Nakakasama at nakabiling ninyo. Nag-iisa ang pababot na si Sheena. At ang inyong Jimbolis's DJ, ako po si Jimbo. Dito lang yan sa programa. Anong drama mo? The number 106.7 Energy FM. Pangga, kung sabihing radyo, sabihin mo. Energy! We were good, we were gold.